In a span of 3 terms ni Mayor Vico Soto, grabe, ang laki ng pagbabago dito sa Pasig City. At isa naman sa mga mega projects niya ngayon na ongoing, itong bagong Pasig City Hall redevelopment. Isa sa pinakamalaking proyekto noong huling bahagi ng 2024 at ngayon 2025 nagsimula na. So bakit nga ba ito itinayo? Matagal na yung structural dito. At ayon sa kanila, natuklasan nila na ang lumang Pasig City Hall ay may mga bitak na at hindi naligtas. So ngayon, imbis na repair, gumawa ng bago dahil ito hindi lang sa current administrasyon ngayon kundi sa susunod generasyon maraming magiginabang nito. Saan ba tayo? Ito, papunta na tayo ng Caruncho. Ang laki na ng pinagbago dito, no? Una-una na yung bangketa. Pa naman, non-stop clearing na ginagawa dito, no? Tanda mo na ngayon. Punta na tayo ng kanto kabayan sa Caruncho Avenue. Yung na-demolish na lumang City Hall dahil gagawa na nito ng bago. Kaya ito yung tinatawag nila na complex, no? So napakaganda nitong proyekto ni Mayor Vico Soto dahil pang matagalan. Imbis na retrofitting yung gagawin, eh gumawa ng bago talaga, no? Kaya so dito kabayan, Caruncho Avenue. So sa mga nagtatanong, yung temporary City Hall nito nandun malapit sa Bridgetown. So kung ano yata to, pangatlong term na ni Mayor Vico Soto dito, no? Kaya kabayan, no? Wasak na, oh. Walang natira. Ito maganda ito, meron siyang elevated footbridge, no? Hindi nyo na kailangan buwan mapagaling kayo dun. Yan kasi konektado rin papuntang City Hall, eh. So ito ang gagawin nila pang matagalan na to. Hindi lang sa administrasyon ni Mayor Vico Soto ngayon kundi sa susunod na henerasyon. So ito na yung pangatlong term niya, no? Last term. Kaya namang talagang puspusan na. Ito mukhang matatagal pa ito matapos, no? Kasi malaki ito. So guys, para meron na kayong idea, talagang ito yung pang modern tsaka world class na datingan. Ano? Kung naalala kung may idea laki ka ba, yung building kasi nito matagal na. So imbis i-retrofitting or re-repair mo, eh sayang din. Kasi mga ilang taon lang tapos bibigay na naman ulit, no? Ito yung maganda, talagang pang matagalan na to. Yan po yung itsura nya pag ito ay natapos. Yan guys. Ayan. So yung pinakaharap nya, ito na siguro yun. Tapos may kita mo yung taas nya. Parang yan yata yung revolver, no? Ito sarado. Dati yung clearing dito ng MMD madalas talaga. Dami kasi nakalatag dito dati. Dami na sampulan nun. Revolving tower, oh. Tapos meron na tayong perspective view dito. Ang ganda, no? So hindi lang talaga basta City Hall kabayan, marami ding mga facilities ang abangan dito. Yan ang pinakarap nya. Future ready. Yun. Alright guys, ito pa sample, ang ganda nito. Yan, kaya ito yung pinakaharap nyo.
pinakaharap niya guys. Unang ginawa dito, dinemolish yung lumang ibang part ng building nito. So ayon din kay Mayor Vico Soto, kapag gumawa ka ng bagong city hall, ito doon na, pagandahin na. Dahil itong paggawa nila, may pamamana din natin to sa mga susunod na henerasyon ng mga Pasigueño. Dahil una sa lahat, ang mga kinabang nito ay mga Pasigueño. So ito din ay naka future ready. Sinusiguro nila na itong building na to, itong bagong city hall ay hindi lang building yung pinag-usapan dito. Ito ay meron 2 hektarya pa ng lupa. Kasama dito yung road network, kasama dito yung ibang plaza, at make sure ni Mayor Vico Soto na itong building na to will last for 100 years. Kasama na dito ang mga susunod na henerasyon ang makikinabang nito. So ito, napapalibot lang siya sa Caroncio Avenue. Ito yung sentro ng pampublikong buhay. Then nandito yung City Hall at itong Mega Market. So nandito rin yung mga iconic landmarks, yung Pasig City Revolving Tower, 12-story gusali yan na mukhang kabuti o yung mushroom shape. Tapos yung Pasig Mega Market. So yung project na to, abutin siya ng 9 billion pesos. Yan po yung budget. Dito i-cover sa mahigit 72,405 square meters ng construction ng floor area. May mga gagawin din dito mga offices, health services, at malaking plaza.